Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Kung kayo po ay nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw at iniisip na dala lang ito ng edad, pakiusap, itigil niyo na po ang pag-iisip na iyan. Ang isang pagkakamaling ito ay maaaring tahimik na pinapahina ang inyong mga bato at ninanakaw ang mahimbing na tulog na tunay na kailangan ng inyong puso. At ang pinakamasama pa, ito ay nagtatago sa isang bagay na iniinom ninyo gabi-gabi. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakitang senyor na nagdurusa dahil walang nagsabi sa kanila tungkol sa maliit ngunit seryosong ugali na ito. Akala nila ay wala itong masamang epekto. Ngunit ang katotohanan, pinapanatili nitong balisa ang inyong pantog buong gabi. At kapag napuputol ang tulog, tumataas ang inyong presyon, humihina ang memorya, at hindi nakukuha ng inyong katawan ang tunay na pahingang nararapat dito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang maaari ninyong idagdag sa inyong tubig. Isang simpleng bagay lang para pakalmahin ang inyong pantog, paginhawahin ang inyong mga ugat, at tulungan kayong matulog ng mahimbing. Mismong ngayong gabi, ito ay natural, madali, at suportado ng agham. Ngunit bago tayo magsimula, maaari ko po bang itanong kung saan kayo nanonood nito at anong oras na ngayon diyan? Pakisabi po sa akin sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa ng may pag-iingat. At kung kayo ay isang taong nagpapahalaga sa mapayapang gabi at matatag na kalusugan pagkatapos ng edad 65, pakipindot po ang subscribe ngayon dahil ang susunod na payo ay maaaring mas makapagpabago pa ng buhay. Pagkatapos ng edad 60, maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nagsisimulang magising ng mas madalas sa gabi. Minsan 1 beses, minsan 2, o kahit 3 beses pa. Sa una, iisipin ninyo na ito ay dahil lang sa pagtanda, walang dapat ikabahala. Ngunit dahan-dahan nararamdaman ninyo na mas pagod kayo sa umaga, mas nahihilo kapag tumatayo, at nawawala sa inyong mga mata ang ningning ng pagiging sariwa sa umaga. May dahilan po sa likod nito at nagsisimula ito sa kaloob-looban ng katawan na may isang maliit ngunit makapangyarihang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ang nagsasabi sa inyong mga bato na magdahan-dahan sa gabi para makatulog kayo nang hindi kailangang pumunta sa banyo. Ngunit pagkatapos ng 6 mas kaunti na ang nagagawang vasopressin ng inyong katawan. Minsan, kalahati na lang ng dati na nangangahulugang ang inyong mga bato ay patuloy na nagtatrabaho ng todo kahit tulog kayo. Dahil dito, mas mabilis mapuno ang inyong pantog at ang pamilyar na pakiramdam na iyon ang gumigising sa inyo bago pa man handa ang inyong isipan. At hindi lang iyan. Habang tayo ay tumatanda, ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Parang isang batang madaling magambala. Noong kabataan, kaya nitong maglaman ng 400 hanggang 500 ml bago kayo makaramdam ng anuman. Ngunit ngayon, kahit 150 ml lang, kalahating baso lang, ay parang emergency na. Iyan ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng pagkaihi kahit halos wala namang laman ang kanilang pantog. Kasabay nito, ang ating mga bato ay bumabagal din sa araw. Hindi na nila nasasala ang mga likido ng kasing bilis ng dati. Kaya ang tubig ay naiipon sa mga binti at kalamnan. Pagkatapos, kapag humiga kayo sa gabi, ang likidong ito ay bumabalik sa sistema tulad ng isang tahimik na alon na bumabalik sa dalampasigan at muli napupuno ang inyong pantog
kung kailan gusto ng inyong katawan na magpahinga. Ang siklong ito ay nagpapatuloy gabi-gabi. Nagigising kayo, pumupunta sa banyo, sinusubukang bumalik sa pagtulog, ngunit putol-putol na ang tulog. Hindi na nararating ng katawan ang malalim na yugto ng paghilom kung saan kumakalma ang presyon at naaayos ang memorya. Kaya sa umaga, mababa ang inyong enerhiya, mahina ang inyong kalooban, at pakiramdam ng inyong katawan ay hindi ito tunay na nakatulog. Ngunit narito ang pag-asa. Hindi ito isang sakit. Hindi ito isang bagay na dapat ninyong tanggapin na lamang. Kapag naunawaan ninyo kung ano ang nangyayari at kung kailan iinom, gaano karami, at paano susuportahan ang inyong pantog, magsisimulang tumugon ang katawan. Kahit pagkatapos ng 65, maaaring bumuti ang inyong pagtulog, maaaring gumaan ang inyong mga umaga, at maaaring magsimulang magniningning muli ang inyong kalusugan. Kaya huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang susi ay hindi ang pag-inom ng mas kaunti, kundi ang pag-inom ng matalino. At sa ilang minuto lang, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang naniniwala na ang paggising ng 2 o 3 beses sa gabi ay bahagi lamang ng pagtanda. Sinusubukan nilang matulog ng patagilid, umiiwas sa tubig pagkatapos ng hapunan, o kahit hindi na uminom ng kanilang panggabing tsaa. Ngunit hindi pa rin tumatahimik ang pantog at ang tulog ay parang serye ng mga pagkagambala sa halip na panahon ng paghilom. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simpleng sustansya na madalas nawawala sa ating mga kinakain na maaaring magdulot ng malaking pagbabago? Ang sustansyang iyon ay magnesium, isang tahimik na katulong sa katawan, madalas nakakalimutan, ngunit lubhang makapangyarihan. Ang magnesium ay may mahalagang papel sa pagre-relax ng nervous system at pagpapakalma ng mga kalamnan, kabilang na ang mga kalamnan sa paligid ng pantog. Kapag mababa ang inyong magnesium levels, maaaring masyadong madaling umurong ang pantog na nagpapadala ng mga senyales ng pagkaihi kahit hindi pa ito puno. Ngunit kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng sapat na magnesium, ang mga ugat ay hindi na gaanong magugulatin. Lumuluwag ang mga kalamnan at nagsisimulang magpahinga ang inyong pantog. Ngayon, narito ang nakakagulat na katotohanan. Maraming Pilipinong senior ang hindi namamalayan na mababa ang kanilang magnesium. Ang ating mga lupang sakahan, sa sobrang paggamit at kakulangan sa pahinga, ay hindi na nagtataglay ng parehong yaman tulad ng dati. Kahit ang mga sariwang gulay at butil ay maaaring mas kaunti na ang taglay na magnesium kaysa sa isang henerasyon na ang nakalipas. Idagdag pa riyan ang ating ugali na sobrang pagluto ng pagkain at pag-iwas sa mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng madahong gulay, mani, at buto, at ang resulta ay isang tahimik na kakulangan. Hindi ito madaling lumabas sa mga blood test, ngunit lumalabas ito sa katawan sa anyo ng pamumulikat, hirap sa pagtulog, at madalas na pag-ihi sa gabi. Iyon ang dahilan kung bakit maraming doktor ngayon ang nagmumungkahi na nadagdagan ang magnesium sa maliliit at ligtas na dosis, lalo na sa gabi. Kapag ininom bago matulog, tinutulungan ng magnesium ang katawan na lumipat sa estado ng pahinga. Pinapababa nito ang tensyon sa mga pader ng pantog. Pinapabagal ang mga ugat na nagtitrigger ng biglaang pagkaihi at itinataguyod ang malalim at walang patid na tulog na kailangan ng inyong puso at utak. Ang ilang uri tulad ng magnesium glycinate o magnesium citrate ay madaling maabsorb at banayad sa tiyan.
At kapag hinalo sa maligamgam na tubig, pinapabuti rin nito ang panunaw, binabawasan ang paglaki ng tiyan, at nagiiwan sa inyong pakiramdam na mas magaan bago matulog. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Aling Lucita, isang 70 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu. Sa loob ng halos 3 taon, nagigising siya gabi-gabi ng 1:00 ng madaling araw at muli bandang 3:30, palaging may parehong tahimik na pagkadismaya. Sinubukan niya ang mga herbal tea, naglakad-lakad sa gabi, at tumigil pa sa pagkain ng hapunan pagkalipas ng 6:00 ng gabi. Walang gumana hanggang sa iminungkahi ng kanyang apo, isang nursing student, na magdagdag ng magnesium powder sa kanyang maligamgam na tubig sa gabi. Sa una, nag-aalangan si Aling Lucita. "Mababago ba ng 1 mineral ang gabi ko?" tanong niya. Ngunit sa loob lamang ng 5 araw, may nagsimulang magbago. Ang kanyang tulog ay umabot sa 4 na oras na diretso, pagkatapos ay 5. At sa kanyang pagkagulat, natulog siya mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga nang hindi nagigising. Sabi niya, "Para po akong bumalik sa pagkabata, kalmado, nakapahinga, at nakangiti pagsikat ng araw." Ngayon, ito na ang kanyang naging banayad na ritual. 1 baso ng maligamgam na tubig, 1 kutsarita ng magnesium, at 5 minuto ng malumanay na paghinga bago matulog. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa kalusugan, mahalaga ang balanse. Ang sobrang magnesium ay maaaring magdulot ng pagtatae o pananakit ng tiyan, lalo na sa mga sensitibong nakatatanda. Karaniwang inirerekomenda ng mga doktor na huwag lalagpas sa 400 mg bawat araw, at madalas sapat na ang 200 hanggang 250 mg sa gabi. Inumin ito 1 oras pagkatapos ng hapunan, hindi habang busog na busog. Ihalo sa simpleng maligamgam na tubig, hindi sa tsaa, juice o gatas. At laging suriin ang label. Pumili ng mga uri tulad ng glycinate, concentrate, o malate na ligtas at mahusay na naa-absorb ng mga matatanda. Kung kayo ay umiinom ng gamot para sa bato o may sakit sa bato, makipag-usap muna sa inyong doktor bago magsimula. Laging una ang kaligtasan. Kaya, aking minamahal na senyor, kung ang inyong mga gabi ay balisa at ang inyong mga umaga ay mabigat, marahil ang inyong katawan ay hindi pagod, kundi may kulang na isang bagay na banayad. Ang magnesium ay hindi gamot. Hindi ito sleeping pill. Ito ay isang nawawalang piraso na dating mayroon ang inyong katawan at tahimik pa ring kailangan. Isang maliit na ugali lang, 1 baso ng maligamgam na tubig, 1 kutsarita ng suporta, at maaaring magbago ang inyong mga gabi. Dahil ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho. Ito ang paraan ng inyong katawan ng paghilom, pagpapanumbalik, at pagpapasalamat sa inyo para sa isang buhay na pinagsikapan. Ngayong gabi, kung sa tingin ninyo ay handa na kayo, subukan ang banayad na pagbabagong ito. Bigyan ang inyong pantog ng pagkakataong manahimik. Bigyan ang inyong mga ugat ng pahintulot na mag-relax. At marahil, tulad ni Aling Lucita, magigising din kayo sa huni ng mga ibon sa umaga. Hindi sa inyong alarm, hindi sa inyong pantog, kundi sa kapayapaan. Kung iniisip ninyo kung paano ninyo ligtas na iinumin ang magnesium sa bahay, hindi kayo nag-iisa. Maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang may ganitong tanong, lalo na matapos malaman kung paano makakatulong ang magnesium sa mahimbing at walang patid na pagtulog. Ang magandang balita ay mas madali ito kaysa sa inaakala ninyo. Walang komplikadong proseso, walang mamahaling gamot, isang maliit at simpleng pagbabago lang
sa inyong pang-araw-araw na gawain. Magsimula tayo sa pinakadirekta at pinagkakatiwalaang paraan gamit ang magnesium glycinate na pulbos o mga effervescent tablet. Ang magnesium glycinate ay kilala sa pagiging banayad sa tiyan at madaling maabsorb kahit para sa mga senior na may mabagal na panunaw. Mahahanap ninyo ito sa karamihan ng mga botika o health store o kahit online sa ilalim ng mga pinagkakatiwalaang tatak dito sa Pilipinas. Magdagdag lamang ng isang maliit na kutsarita, mga 200 ml ng pulbos, sa isang baso ng maligamgam na tubig. Haluin ng dahan-dahan at inumin ng marahan. Kung mas gusto ninyo ang tableta, tunawin ang isang effervescent tablet sa 120 ml na tubig. Normal lang ang pagbulan nito at magaan ang lasa. Parehong anyo ay ligtas, epektibo, at mahusay na tinatanggap ng mga nakatatanda na madalas ay may sensitibong tiyan o mga isyu sa panunaw. Ngayon, ang tanong na madalas itanong sa akin ng mga tao, kailan ko ito dapat inumin? Mahalaga ang tamang oras, lalo na para sa pagtulog. Ang pinakamagandang oras para uminom ng magnesium ay sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng gabi, mga 2 oras bago matulog. Binibigyan nito ang inyong katawan ng sapat na oras para maabsorb ito, magpadala ng mga nagpapakalmang senyales sa utak at payagan ang inyong pantog na huminahon. Kung iinumin ninyo ito nang masyadong malapit sa oras ng pagtulog, maaaring hindi nito ganap na ma-relax ang inyong sistema. At kung ininom naman ng masyadong maaga, maaaring mawala na ang epekto nito. Kaya ang tahimik na oras na iyon pagkatapos ng inyong panggabing dasal at bago magsimula ang paborito ninyong palabas sa telebisyon ay perpekto para sa bagong gawi na ito bago matulog. Ang susunod na mahalagang punto ay kung paano ninyo ito iinumin. Ang pagiging maligamgam ay napakalaki ng epekto. Laging gumamit ng maligamgam o bahagyang mainit na tubig, hindi malamig mula sa pre-heater o carbonated mula sa bote. Ang malamig na tubig ay maaaring magpabagal ng panunaw, magdulot ng paglaki ng tiyan, at makairita sa isang tumatandang pantog. Ang maligamgam na tubig naman ay nagpapaginhawa sa inyong digestive tract at tumutulong sa magnesium na gumalaw ng maayos sa inyong katawan. Isipin ninyo ito na parang naghahanda ng isang banayad na herbal tea, isang bagay na nagpapakalma, hindi nanggugulat sa inyong sistema. Ang ilang nakatatanda ay nagdaragdag ng kaunting kakaiba sa kanilang magnesium drink at mas nakakatulong pa ito. Subukang magdagdag ng isang manipis na hiwa ng lemon o isang kurot ng Himalayan pink salt sa maligamgam na tubig. Ang lemon ay nagdaragdag ng natural na source ng vitamin C na sumusuporta sa mineral absorption at nagbibigay ng nakakapreskong lasa. Ang Himalayan salt naman ay nagbibigay ng mga trace mineral tulad ng potassium at calcium na ginagawang mas balanse ang inyong inumin bago matulog. Sapat na ang maliit na dami, ayaw nating magdulot ng acidity o magpataas ng presyon. Ang simpleng kombinasyong ito, magnesium, lemon, maligamgam na tubig, isang kurot ng asin, ay parang pagpapadala ng tahimik na mensaheng good night sa inyong katawan. Ngunit bago kayo magsimula, mayroon akong isang napakahalagang bagay na dapat ibahagi. Bagamat ang magnesium ay ligtas para sa karamihan ng tao, kailangang mag-ingat ng ilang nakatatanda. Kung kayo ay may sakit sa bato o kung umiinom kayo ng diuretics o mga gamot na pampaihi, kausapin muna ang inyong doktor. Bakit? Dahil ang inyong mga bato ang responsable sa pagbalanse ng mga mineral sa dugo. Kung hindi sila gumagana,
ng husto, maaaring maipon ang magnesium at magdulot ng ibang problema. Gayun din, ang mga taong umiinom ng ilang partikular na gamot sa puso ay dapat laging magtanong muna bago magsimula ng anumang supplement, kahit na natural pa ito. Ang kalusugan ay personal. Laging una ang kaligtasan. Para makuha ang buong benepisyo, pagsabayin ang inyong magnesium drink sa iba pang gawi bago matulog na tumutulong sa pantog at utak na magpahinga ng malalim. Isa sa pinakamakapangyarihan at sinaunang teknik ay ang pagmamasahe ng paa gamit ang sesame oil. Painitin ng kaunti ang langis sa inyong palad at dahan-dahang masahihin ang talampakan sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Nakakatulong ito para mas bumuti ang sirkulasyon ng dugo, bawasan ang tensyon sa mga ugat, at pinapainit pa nito ang bahagi ng pantog. Maraming lola pa rin ang gumagawa nito bago matulog. At ngayon ay sumasang-ayon na rin ang agham sa kanila. Maaari din kayong mag-enjoy sa isang maligamgam na paliligo o kahit ibabad lang ang inyong mga paa sa isang timba ng maligamgam na tubig bago matulog. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo, naglalabas ng init ng katawan, at nagsisinya sa katawan na magdahan-dahan. Kung masyadong abala iyon, simpleng hugasan lang ang inyong mga paa ng maligamgam na tubig, tuyuin ng mabuti, at magsuot ng malinis na cotton na medyas sa pagtulog. Panghuli, ang inyong posisyon sa pagtulog ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Subukang humiga sa inyong kaliwang bahagi na may malambot na unan sa ilalim ng inyong ulo at isa sa pagitan ng inyong mga tuhod. Pinabawasan nito ang pressure sa inyong pantog, tinutulungan ang inyong panunaw na gumana ng mas mahusay sa magdamag, at pinapakalma ang tibok ng inyong puso. Maaari ninyong mapansin na mas kaunti ang maling alarma mula sa inyong pantog at mas malalim at mas mahabang oras ng pahinga. Kaya, aking minamahal na senior, ito ang inyong banayad na imbitasyon na subukan ang isang bagay na simple. Isang baso ng maligamgam na tubig, isang scoop ng magnesium, isang mapayapang gawi. Hindi ito nangangailangan ng reseta, pagbisita sa klinika, o komplikadong dieta. Kailangan lang nito ang inyong kahandaang makinig sa mga pangangailangan ng inyong katawan at bigyan ito ng kaunting dagdag na pag-aalaga sa tamang oras. Tandaan, ang mahimbing na tulog ay hindi lang tungkol sa pagpikit ng inyong mga mata. Ito ay tungkol sa paghahanda ng inyong katawan para sa kapayapaan. At kapag ginawa ninyo iyon ng may karunungan at pag-iingat, nakikinig ang inyong pantog, bumabagal ang inyong puso, at nagsisimula ang inyong umaga hindi sa pagod, kundi sa gaan at pag-asa. Bakit hindi simulan ngayong gabi, isang baso lang, at tingnan kung ano ang mangyayari? Maraming senior sa buong Pilipinas ang naniniwala na ang pag-inom ng mas kaunting tubig sa araw ay pipigil sa kanila sa paggising sa gabi para umihi. Mukhang lohikal, kung mas kaunting tubig ang pumasok, mas kaunting ihi ang lalabas. Ngunit, ang totoo po ay kabaligtaran. Kapag binawasan ninyo ang pag-inom ng tubig sa araw, ang inyong katawan ay nagiging bahagyang dehydrated pagsapit ng gabi. Ginagawa nitong mas malapot ang inyong dugo, mas nagtatrabaho ng husto ang inyong mga bato, at sinusubukan ng inyong katawan na ilabas ang mga lason, madalas pagkatapos ninyong humiga. Kaya sa halip na mas kaunting pagbisita sa banyo, maaari pa kayong makaramdam ng mas matinding pagkaihi, mas pagkabalisa, at mas putol-putol na tulog sa gabi. Ang mas mabuting paraan ay inumin ang karamihan ng inyong tubig sa pagitan ng pagsikat ng araw
at alas 4 ng hapon. Dahan-dahan ang pag-inom at hayaang manatiling hydrated ang katawan sa tamang ritmo. Isa pang karaniwang paniniwala, lalo na sa mga nakatatandang lalaki, ay ang madalas na pag-ihi sa gabi ay tiyak na nangangahulugang may issue sa prostate. Oo, maaaring isa itong dahilan. Ngunit hindi ito ang kaisa-isang dahilan at hindi lahat ay apektado nito. Maraming nakatatandang babae rin ang dumaranas ng panggabing pag-ihi kahit wala silang prostate gland. Sa katotohanan, ang problema ay madalas na nasa pagiging sensitibo ng pantog, mababang vasopressin hormone, o ang timing ng pag-inom ng likido at pagkain. Kaya kung sinabi na ng inyong doktor na walang problema sa inyong prostate, huwag po kayong malito o mawala ng pag-asa. May mga paraan pa rin para gumaling. Mas mahalaga ang pag-unawa sa buong sitwasyon kaysa sa pagsisi sa isang organ para sa lahat ng inyong discomfort. Pagkatapos, nariyan ang tahimik na ugali. Maraming nakatatanda ang bumabaling sa mga sleeping pill kapag ang mga gabi ay nagiging balisa. Kapag ayaw matulog ng mahimbing ng katawan, ang isang maliit na tableta ay tila ang pinakamadaling solusyon. Ngunit habang maaaring makatulong ang mga tabletang ito na makatulog kayo, hindi nila ibinibigay sa inyong utak ang nakapagpapagaling na pahingang tunay na kailangan nito. Pinipigilan nila ang natural na ikot ng pagtulog, hinaharangan ang malalalim na yugto ng REM at madalas ay iniiwan kayong groggy o hilo sa umaga. Sa paglipas ng panahon, maaari pa nilang gawing mas sensitibo ang pantog at pataasin ang panganib ng pagkahulog sa gabi. Kaya, mahal kong kaibigan, kung regular kayong gumagamit ng sleeping tablets, makipag-usap po sa inyong doktor tungkol sa mas ligtas at natural na mga opsyon. Ang tunay na tulog ay hindi maaaring pilitin. Ito ay dapat na anyayahan ng may mahinahong gawi at banayad na suporta. At panghuli, ang pinakamalaking maling akala sa lahat. Ito ay dala lang ng pagtanda. Kailangan ko na lang tanggapin. Maraming nakatatanda ang tinatanggap na lang ang kanilang hirap sa pagtulog, pagod na umaga, at madalas na pag-ihi bilang isang bagay na hindi na nila mababago. Ngunit sinasabi sa atin ng agham at tradisyon na hindi ito totoo. Kahit pagkatapos ng 60 o 70, ang inyong katawan ay kayang mag-adjust, maghilom, at ibalik ang natural nitong ritmo kapag binigyan ng tamang pangangalaga. Tulad ng isang hardin na nanunumbalik sa sigla sa pamamagitan ng banayad na pagdidilig at sikat ng araw. Tumutugon ang inyong kalusugan sa maliliit na pang-araw-araw na pagbabago. Maaaring ito ay pagbabago ng oras ng inyong hapunan, pag-aayos ng inyong pag-inom ng tubig, o pagdaragdag ng inuming mayaman sa magnesium bago matulog. Hindi ninyo kailangang magdusa sa katahimikan. Naaalala pa ng inyong katawan kung paano magpahinga. Kailangan lang nito ang inyong suporta. Kaya bitawan na po natin ang mga lumang maling pagkakaunawang ito. Palitan natin ang mga ito ng kamalayan, kabaitan, at maliliit na aksyon na nakaugat sa tiwala. Dahil maaaring magdala ng pagbabago ang edad, ngunit sa mga tamang hakbang, abot kamay pa rin ang mahimbing na tulog. At bawat payapang gabi ay nagsisimula sa paniniwalang ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay pa rin. Kaya, minamahal kong senior, dahan-dahan tayong bumalik sa puso ng mensahe natin ngayon. Kung kayo ay nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw, na pakiramdam ay balisa at pagod, hindi na kailangang manatili itong ganito. Minsan, ang kailangan lang ng inyong katawan ay isang nawawalang piraso
isang tahimik na mineral na idinagdag sa inyong panggabing tubig. Sa simpleng pagsasama ng tamang uri ng magnesium sa maligamgam na tubig bago matulog, maaaring kumalma ang inyong pantog at manumbalik ang inyong tulog. Hindi ito mahika. Hindi ito isang mabilis na solusyon, ngunit ito ay isang banayad, natural na pagbabago. At para sa marami, ito ay epektibo. Ngayong gabi, inaanyayahan ko kayong subukan ito kahit isang beses lang. Magpakulo ng tubig, hayaan itong lumamig ng bahagya para maging maligamgam. Magdagdag ng isang maliit na kutsarita ng magnesium glycinate powder o tunawin ang isang banayad na tableta at inumin ito ng dahan-dahan. Umupo ng tahimik pagkatapos. Walang telepono, walang malakas na ingay. Siguro makinig sa marahang musika o pagtuunan ng pansin ang malumanay na paghinga. Hayaan ninyong maunawaan ng inyong katawan na darating na ang tulog at ligtas ng magpahinga ngayon. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento mula sa aking klinika sa Quezon City. Si Mang Roberto, 74 na taong gulang, ay hindi nakakatulog ng higit sa 3 oras na diretso sa loob ng mahigit 2 taon. Sinubukan niya ang mga herbal tea, nagpalit ng kutsyon, nagsusuot pa nga ng medyas sa pagtulog, ngunit walang nakatulong. Pagkatapos nagdagdag kami ng isang maliit na bagay, tubig na may magnesium tuwing 6:30 ng gabi na sinusundan ng pagmamasahe sa paa at tahimik na paghinga. Sa loob ng 10 araw, natutulog na siya ng 6 na oras na diretso, nagigising na sariwa ang pakiramdam na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sabi niya sa akin, "Doc, hindi lang tulog ang naibalik sa akin, pati ang aking mga umaga, ang aking isipan, ang aking kapayapaan." Ang mahalagang aral po natin ngayon ay hindi natin kailangang basta na lang tanggapin ang mga paghihirap na dala ng pagtanda. Mayroon po tayong magagawa. Ang ating katawan ay may likas na kakayahang maghilom, kailangan lang natin itong bigyan ng tamang suporta at pag-aalaga. Kaya kung handa na kayong subukan, tulad ni Mang Roberto, pakitype po ang salitang tulog sa comment sa ibaba. Ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba, sa isang taong tahimik na nanonood na nais ding maibalik ang kanyang pahinga. At kung nakatulong po sa inyo ang mensahe ko ngayon, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong kapatid, kapitbahay, asawa, o sino mang nahihirapan pa rin sa gabi. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating pag-uusap, dahil ang maliit na kaalaman, kapag ibinahagi, ay nagiging makapangyarihang lunas sa ating mga komunidad. Bilang isang doktor, nakita ko na ang daan-daang senior na naibalik ang kanilang mahimbing na gabi sa isang simpleng pagbabago lamang. At buong puso akong naniniwala na naaalala rin ng inyong katawan kung paano magpahinga. Kailangan lang nito ang inyong pag-aalaga. Kaya ngayong gabi, habang sumisikat ang mga bituin sa inyong tahanan, ipinapadala ko sa inyo ang hiling na ito. Naway ang inyong pagtulog ay maging kasing payapa ng isang tahimik na ilog sa ilalim ng bilog na buwan. At nawa ay salubungin kayo ng bukas ng may magaan na mga paa, matatag na enerhiya, at isang ngiti mula sa kaibuturan ng inyong puso. Magandang gabi po, aking minamahal na senior. Matulog po kayo ng mahimbing.